7th year Thanksgiving. Amen. Sa hapong ito, meron po tayong mga magagawa na dito, si Pastor Andrew, no? Pastor Andrew. So, kami nga tayong Pastor White. Amen. Ano po? So, Okay na. ano po, Pastor? Sa monitor na lang. Iba pa natin mga sama na sita po si Ruya sila. Amen. Sa oras nito mga kapatid, actually na-break na ni Pastor Joel yung aking nasabihin in 3 levels. Yung individual, yung family, at saka yung outside of our family, no, yung 3 levels talaga tama yun eh. At yun yung help for the good fight natin. Tama yung sabi kanina na saan pa dapat nagsisimula. Tama yun, sarili natin yun. So, siguro, kaming lang. Kasi nasagasaan pati yung hindi na nauubos sa mensahe ba ito eh. Nauubos eh. So, siguro, samahan tayo ng Panginoon, medyo, maaaring siguro yung pagdidikit ko, yung idudugtong ko na message, medyo, may kabigatan ng konti ito. Yung salita ko kasi, I fought a good fight. Sa 2 Timothy chapter 4, verse 7, na binanggit ni Apostol Pablo, totoo po ang Kristiyano ay meron pong labanan. O merong laban. Yan po, no? Isa po sa aking pong language, no? Pakikibaka. Meron po talagang pakikibaka ang isang Kristiyano. At hindi daw po sa panahon ng Kristyanismo, maging sa panahon ng unahang panahon ng lumang tipan, meron pong pakikibaka. Okay? Ngayon, straight to the point tayo mga kapatid. Ang salita ni Pablo dyan na pakikipagbaka ng isang Kristiyano, hindi para sa lahat ng tao. As I say, not all men ay kayang sundin yan. So, it simply means na ina-address ito ni Pablo sa mga Kristiyano merong tinanggap na covenant. Hindi ito in-address ni Apostol Pablo sa lahat ng tao. Doon naman sa tumanggap ng covenant. When I say, you receive the covenant, sa lumang tipan mababasa natin ang isang sumulat na propeta. He is a great prophet of the Old Testament, named Isaiah. Ano, tama may pronounce na yan, Isaiah. Binanggit ni Isaiah sa kanyang bibig, pronouncing by the Lord, nang sabi ng Panginoon na ibinibigay niya ang kanyang tipan sa bayan ni Israel, the Old Testament saints of believers. Na ang kasunod na covenant ay Espiritu ng Diyos at ang kanyang salita. Amen. Right. Agree ba kayo? Amen. Hindi nagbago ang Diyos dyan. When it comes to a word covenant. Una siya nakipagtipag sa bansang Israel at ang Israel na kanyang bayan ay pinadala niya ng kanyang mga likod na nagdadala ng kanyang utos. Hallelujah! Mababasa natin ang account na yan, mga kapatid. In Isaiah chapter 59, that is in verse 21. Kumunti na lang tayo, no? Pero hindi po handa ang context sa dami. Yun ang kinabot eh. Siguro para sa inyo to. 59 ng Isaiah, that is in verse 1 verse.
59 verse 21. Buksan niyo yung Bible niyo. Hindi ko babasahin hanggang meron akong nakikita ang Biblia na hawak na hindi binubuksan. Okay? Bukas tayo para at least masundan natin ito. Okay? Nandiyan na kayo? Sundan niyo, babatayin ko at G. Sabi po rito, ni Isaiah, 59 verse 21, as for me, this is my covenant with them. Ang sa akin, ito ang tipan para sa kanila. Sino yung kanila? That is Israelites. Iyon yung bayan ng Diyos. Iyon yung bayan ng propetang si Isaiah. Okay. Ano ang kasunod? Sabi niya, this is my covenant. You see the word covenant is with them. Now, tingnan niyo yung sunod. My spirit that is upon thee, and my words which I put in thy mouth shall not depart out of thy mouth, nor out of thy mouth of thy seat, nor out of the mouth of thy seat, said the Lord, from henceforth and forever. You see? Sabi ni Isaiah, dito, nausap siya ng Panginoon by His mouth. Hallelujah. Na may covenant ang Diyos sa bansang Israel. By the same token, in the New Testament, the church, which is called bride, meron din covenant. By the same token. Tama? Di ba ito? Hindi nagbago ang Diyos, Father ng Israel, para sa Church of the Living God. At ang sabi nito, mga kapatid, my covenant and my spirit and my words shall not, I will give it into your mouth, I will put it to your mouth, and give it to your seed and to your seed. Ano ibig sabihin yan, mga kapatid? Hallelujah! Yan ang pinakikipagsamutan natin. What God expects for us in this last days. Sabi ko yung kay Brother Menan kanina. What God expects for the bride in the last days. Or have found a good fight. The words that God put in our mouth shall deliver to thy children, to thy seed, to thy seed. Meaning to say, yan po ang training. That's why in the Old Testament, Deuteronomy in the time of Moses, hallelujah! Diba sinabi sa 6 and 7 ng Deuteronomy? Anong sabi doon? Kung ikaw ay isang magulang at meron kang anak at is your seed, asa ng salita, nasa ng covenant, nasa ng spirit, nasa ng word, nandun sa salita ng Panginoon. Hallelujah! Kapag ikaw ay isang magulang, ang katabi mo ang pinanganak, ang sabi doon, hallelujah! Ang salita, ipapasok mo sa iyong anak, kung saan naman ikaw ay nakaupo, kung saan ikaw nakahiga, kung saan kayo nagalaman. Ibig sabihin, hindi dapat ito napuputol sa ating bibig. Yun ang ating ipinakikipaglaban. Hallelujah! Kapag ang salita ng Diyos na utol na sa mga magulang, ang salita na dapat dalhin sa mga anak. Hallelujah! Huwag ka na mag-expect na ang iyong lahi, ang iyong generation ay makakaabot doon sa the third and the fourth generation. Hallelujah! Amen? 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 Utol na eh. Diba Isaiah 59? Hindi dapat ito puputol sa bibig natin. Kaya ang sabi ni Pastor Joel kanina, sinasagasaan ang gusto kong sabihin, sa simula sa sarili natin, ang laban kung itutuloy mo ba na ipasa ang salita ng Diyos sa iyong mga anak at sa iyong magiging apo
at sa iyong magiging kaapu-apuhan. Hallelujah. Tanungin natin ang ating sarili. Ngayon ba nagagawa natin na ang salita ng Diyos may pasa sa ating mga anak? Tayong sunod. At naipaglalaban ba natin? Hallelujah. So say amen. Maraming labanan sa mga church. Pagalingan ng doktrina. Pagalingan ng mensahe. Especially in the end time message. Nagsasabi ng mga eschatological, no? Mga events made here by prophecy. Ano namin yun? Hallelujah! Pag nag-break talagang, woo! That's amazing! Awesome! Hanga! Talaga tayo. Amen? Pero yung reality, doon sa loob ng kanilang pamilya, doon sa mga asawa at sa maging mga anak nila. Hallelujah! Ang mensahe ng Panginoon na ini-enjoy, hallelujah, ay hindi makita sa kanilang bibig. Ano ang ina-object ng mga anak sa bibig? Mga laman ng sanlibutan. Mga laman ng panoorin sa mga palabas. Yung mga telenovela na ina-object nila. Supposed to be dapat ang ina-object sa bibig ng ating mga anak ay ang Word of God. Amen. Hallelujah. Ngayon, meron bang lamanan sa loob ng bahay? Meron bang lamanan sa sarili natin sa loob ng bahay? At ito'y ipinakikipaglaban ba natin sa iba pang pamilya? Hallelujah. Yun po ang nakakalungkot. Praise the Lord. So, panawagan sa atin, hindi tayo dapat magpatalo sa kaaway ng ating Panginoon na siya ating gaway. Throwback tayo doon sa panahon ng Old Testament at nabanggit ito. Gusto ko lang sabihin ito eh. Maraming hindi nakapaalam. Bakit pinahintulutan ng Diyos ng ating magulang na si Adan at si Eva in the Garden of Eden to partake the tree of knowledge of good and evil? Maraming sa karamihan, ang iniisip nila, hallelujah, gusto talaga ng Diyos na yung bagay na yun, eh pinagbawal ng Diyos ay huwag kainin ng ating mga magulang na si Adan. So say amen? Hallelujah. And I tell you, brothers and sisters, nang sinabi ng Diyos kay Adan, thou shalt not eat of it, of in the days in 1,000 years, we shall eat of, you shall surely die. Amen? Mga kapatid ko, magkakunti na lang tayo, no? Hallelujah. Yung bagay na yun, pinahintulot ng Diyos na makain nila Adan. Ang malaki ang kaugnayan dito sa pinag-usapan natin, goodbye. Could you imagine kung si Adan at si Eva nandun sila sa Garden of Eden? Hallelujah! And live for a good life. Hallelujah! Without sin. Enjoying the presence of God. Hallelujah! Without sin. Do you think, brothers and sisters, God is happy for the dead? Masaya pa ang Diyos sa kanilang kalagayan when God created. Hallelujah! We live in a perfect creation. I'm sure. Okay, sir? Meron bang aplikasyon ito sa kanilang mag-asawa? Kung hindi pumasok ang kasalanan. Mga kapatid, ang sagot ko, indirect word. Pinahintulutan talaga ng Diyos na mapasok nila. Pinahintulot ng Diyos na mapasok nila ang ipinagbawal na yun. Na bunga ng punong kahoy. Hallelujah! Pinahintulot ng Diyos na mangyari sa kanila. Bakit? Kasi sa isang direct ang sagot ko, mga kapatid, kung bakit ko sinabing inalawag ng Diyos yan. Hindi masaya ang Panginoon na si Adan at saka si Eva ay nag-i-enjoy sa presensya ng Diyos nang wala silang sinasamasan kahirapan. Nagpapartake sila ng fruits of the tree of life na nandoon mismo yung tree of
eternity life. Di ba nandun yung buhay? Nasa puno eh. Nasa bunga ng punong kahoy. Eh, pinatawag sa amin ang ugali yun eh. Bakit? Ano hindi sila ang buhay? Anong ibig ko sabihin dito? Hallelujah! Pinahintulutan ng Diyos na mangyari sila ay mag-pro sa kasalanan para sila ay pumasok saan? Sa matinding kahirapan. Hallelujah! Na songin nila para sa sarili nila. Ang pinahintulutan ng Diyos na kahirapan ng Christ and Jesus. Hallelujah! Nagpili nila sa kabila ng sila naghihirap, susunod pa ba sila sa Diyos o hindi? And that's the challenge. Nakuha niyo ba yung point ko mga kapatid? Nasa Garden of Eden, inalaw ng Diyos na magkakasala sila. Kasi hindi masaya ang Diyos na sila ay magpapartake ng tree of life o yung presensya ng Diyos. Wala silang pinaghihirapan. Kaya. Kaya ang ginawa ng Panginoon Diyos, iniban niya ang sitwasyon ng pakikitong sa mga kasama ng tao. Maluwag kasi. Pangila. Kung magkasama si Adan, o magkasama si Adan, nagkinausap ng Diyos si Adan, nung siya yung phone, ano sabi ng Panginoon? From the dust, thou shalt create. Di ba sa niya? And God, from the dust, thou shalt mga kapatid, gusto kong i-share sa inyo ano nasa gitna, no? Nung sinasabi ko, inalaw ng Diyos na siya dami magkasala at saka siriba. At sabihin ng Diyos kaya dahil ikaw ay nanggaling sa ako, doon ka rin babalik. Now, ano yung nasa gitna nun? Yun yung pangikipaglaban. Yung kahirapan na tinatamasa ni Adan sa pagtanggap niya ng panibagong covenant. Bago pinalaya si Adan, anyway, doon sa Garden of Eden, may binigay sa kanya another covenant. Amen? Naniwala kayo? So, say amen. Namatas pa yung Bible niyo? Bago pinalaya si Adan, nagkakain ang iyong panig ng tupa. Pamilya. Para ano? Gawing panapit. Gawing damit. Bakit? Anong damit yun? Sa kabila ng pinulutan ng Diyos na sila'y mahubaran. At mahubaran sa kapila, ay binigyan sila ng Diyos ng isang provision na sila'y makapanapit ng panaping kautusan ng Panginoon. Okay? So yung damit na yun, maghihirap sila doon. Nag-aalaga sila ng isang hayo, pasasakdanin nila ito. Pagkatapos, pagsakdan na, saka iyahandog sa Diyos. At yung balat nun, at yung laman, iyahandog, yung balat ay gagawin manhati. Di mo ng kaligtasan. Hallelujah. Did you get it? Good point. Brothers and sisters. Lagi na kayo yung gusto. Ako na ba kayo? Mag-ugarin, tingin na ako. Kasi sayang din. Hallelujah. Sino ba gusto makinig? Kasa mamay? Gusto makinig. So, 2 minutes? Okay. Hallelujah. So yun. I've covered the fight. I've given the faith. Covenant, Spirit of God, Word of God. Sa panahon na lang, dinala ko kayo sa panahon na lang. Okay, ito na lang yung dapat na sabihin. Marami sana ito eh. Hanggang kay Abraham pa yan, hanggang short ang time natin. Ito mga kapatid, yung kay Adan, when God said, from the dust thou art create, then the dust shall return. O ibig, ano yung nasigit na nun? Yung sinasabi ko nga, kung si Adan ay susunod po sa pinag-utos ng Diyos, no, yung bago sila lumabas, na magkatay siya ng hayop, gawin niya ito para sa kanyang sarili at para sa kanyang kasawat, pamilya niya, na magkatay sila para may handog sa Panginoon that is to covenant of God. Hallelujah. Kung yun ay pinagpapatuloy ni Adan sa kanyang buhay, kasama ng kanyang pamilya, hallelujah. From the dust, now what create, then the dust shall return. Ano yung sabihin? Pinahintulutan ng Diyos in humanity na si Adan ay magkamali at lahat ng
So, Adam, I'm talking about Adam. Nung si Adan ay nalaman niya siya galing sa lupa, alam niya yun, at nalaman din niya na siya'y pinabalik sa lupa. Hallelujah! Merong ipinaglaban si Adan sa covenant ng Panginoon. Katulad dito. Hallelujah! I want a good fight. Merong ipinaglaban si Adan. Dahil alam niya na kapag siya'y bumalik sa lupa at naging alabok ulit, one day, he knows that one day, I will be resurrected. Ganun din lang. May covenant, the Spirit of God, may word, tulad yata. Hallelujah. Bumalik man tayo sa lupang ito, bago tayo bumalik sa lupang ito, dapat mapulpit ang labanan niyan. Hallelujah. Praise the Lord. It's good to be in the house of God. Every Sunday, regular every Sunday, to sit and to worship Him in the Lord, singing the Lord. It's good to be in the house of God to sing with the Lord, amen? It's good to be in the house of God every Sunday to sing, to listen to the Word of God. Amen. Mabuti yun. Pero, kung hindi talaga natin napuntuhan kung ano yung, sabi ko kanina, what God expects for us to the bride is nothing. Hallelujah. Pag hindi po natin na-meet yun, praise the Lord, magiging katulad po tayo na mamimiss natin. Hallelujah. One day, we shall be returned from the down. Maliban na lang kapag dumating si Kristong buhay na mabuti tayo. Buhay tayo, mabuti tayo. Hallelujah. So, praise the Lord. We shall be continue to fight. Wait, good fight. Keep it the faith. Amen. Maraming pang iba. So, short time. Kala ko, nakinamang kayo sa kaunti. God bless you, brothers and sisters. Alam ko kung hindi. Amen. Tapi makikita lahat mga kapatid. Abante tayo na. Dahil tayo na, mayroon pa tayong next na gawain na paggabi. So, pwede natin pag-usapan yung mga madalali. Okay. Sige natin kung tayo dito. Brother Joey, Brother Enrico, Brother Fernand, Brother Celso, Sister Betty, natin sa dito. Brother Joey, mamaya, pwede kitang anuhan. Okay lang ba mag-share ka mamaya? 7 to 7:30.